Hello. Hello. Okay, natidinig ba niyo ako? Okay. Okay, thank you. So, batiin po natin ang ating katabi ng... Tingnan mo yung katabi muna. Tingnan mo. Merry Christmas. Ayan. Okay, Merry Christmas. Sino sa inyo tumanggap na ng mga regalo? Okay, wala pa. Pero alam nyo, ay yung pag-ibigay na regalo ay galing yan sa Diyos. At natutuwa ang Diyos kapag tayo ay nabibigayan. Kaya lang, sa pagdating ng Christmas, okay po ba yung boses ko sa inyo? Pasensya na kayo kasi last week ay nilagnat tayo for 1 week. Pero merong pinagawa ang Panginoon. At least na-accomplish naman natin. Meron tayong inayos sa problema. At habang ako'y nakahiga, merong binibigay sa akin verse ng Panginoon. Sabi nga niya ay panatilihin niyo ang pagkakaisa sa Espiritu. So meron po akong inaayos kasi ang problema ay personal, mga personal na problema. Actually, naglilingkod sa Panginoon pero merong problema. Kaya nga, sa biyaya ng Panginoon, talagang mabuti ang Diyos sa anumang kalalagayan, sa banigman ng karamdaman, kahit tayo po ay may sakit, kahit nasa ospital tayo, kahit saan man tayo naroon, tandaan nyo, kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya hindi pwede sabihin natin, ay may sakit ako, hindi ako pwedeng maglingkod. Never. Hindi po pwedeng mangyari yun. Naalala ko po yung isang kapatid na nasa ospital, nasa National Kidney, at ang patutuo niya sa akin nga, sabi niya, ay meron siyang katabi na isang kama at doon ay meron din nakahiga, nakatulog niya. So, alam niyo, ang ginawa niya, sinira niya yung katabi niya. At iyon po ay hindi dahilan na siya rin ay pasyente para sabihin niya na hindi siya pwede mag-share ng salita ng Diyos. Amen. Dahil naniniwala siyang kasama niya ang Diyos dahil kahit siya ay nandoon din sa bingit ng alanganin. Yan. Kaya mga kapatid, ang ating mga pag-aaralan po ngayon ay about din sa Christmas. Actually, binasa nga ni Pastor Jello kanina yung portion. Pero dito po sa ating pag-aaral ngayon ay napakahalaga po na manatili tayong masaya. Hindi po dahil sa ayos ang buhay nyo o may pera kayo o pag-uwi nyo ay marami kayong dadaan pa kayo sa mall mamaya o marami kayong bibilin o maaaring may handa na kayo o maaaring hindi ko rin sinambuan ng bahay nyo ay punong-puno na bago ang kurtina, bago ang lahat ng bagay. Pero mga kapatid, hindi po yan ang kasapatan ng Pasko. Ang napakasarap pag may Pasko, yung meron kang Kristo sa puso. Kaya po tayo ay siguro tayo po muna ay yumuko at tayo muna ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Patuloy sa araw na ito at sa buwang ito na pinagdidiwang ang karawan ng aming Panginoong Hesus. Madalayan ko po, Ama, na ang bawat isa ay buksan mo, ang bawat isa amin na maging maligaya, na kapag aalalahanin po namin ang unang pagparito mo dito sa lupa, Lord, magkaroon kami ng malaking kagalakan. Hindi dahil sa ang kalalagayan po namin, kami ay nananagana, maayos ang aming buhay, maging sa pisikal na kalagayan. Bagkus, O Diyos, isang katotohanan na ang Diyos na lumikha sa amin ay bumaba dito sa lupa upang kami abutin at iligtas sa aming mga kasalanan. At ayun ay naganap ng unang Pasko. Kaya, O Diyos, salamat po sa araw na ito ng pagdiriwang at dalayan ko po, turuan mo kami, samahan mo kami at bayaan mo ang iyong mga salita ay lubos naming maunawaan at gamitin mo lang po ako na iningkod, bigyan mo ako ng maayos na pangangatawan, maayos na panalita, maayos na kaisipan at maayos na puso. Sa iyo po kami nagtatalaga ng aming mga buhay at sa araw na ito, inaangkin po namin ang iyong pagkapala, ang iyong kamay ay maranasan ng bawat isa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang sama-samang dalangin. Amen and amen. Muli nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan. Kasi pagka naalala ko po ang Pasko,
sa karanasan ko, at maging kasi pagdating po ng Pasko, ito yung panahon na iba, nagbabakasyon, kaya kung minsan sa church, nabilang mo talaga ang tao. At kasi yung una, nagpaabot na ng paalala yung iba. Sabi niya, Pastor, hindi pa makakati sa linggo kasi uwi kami sa ganito, meron kami lakad, punta kami sa nanay ko, sa tatay ko, sa lolo ko, gano'n. So meron pong gano'n. Hindi naman po yun masama. Ang napakahalaga po doon, pagpahalagahan natin, lalo sa panahon ito, yung pamilya. Kasi ito na yung panahon na lahat walang trabaho, tama? Di ba? Sana maiba natin sa panahon sa ating mga mahal sa buhay. Kasi sabi nga kanina last week, nalagnat nga ako. Pero hindi po tayo huminto kasi may pinunta tayo sa Plaridel, meron tayong kausap na tao. So, meron tayong ginaayos. So, itong week na to, dito naman ako inubo. Ayan po. Actually, sabi ko, parang mahirap kasi, pero totoo lang, sabi nga po ay magpapapalit ba ako? Pero hindi. Paano ko ito yung last na sermon ko? Tama, di ba? Paano ito yung last na sabihin natin na last day na darating na ang Panginoon? Di ba? So, hindi na natin nagawa yung ating dapat gawin. So, hindi naman dahilan yung maraming bagay kasi nahihiling naman natin yan sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon na hindi po nakabatay yan doon sa ikaw ay malakas, ikaw ay pinagpala. Actually, lahat naman tayo pinagpala ng Panginoon. Yung ang buhay na dala mo ngayon, naalala ko yung isang pastor na kasama-sama pa sa paghayo. Alam niyo, nung malaman nung mga kasamahan niyang pastor, kasi nag-mission sila, yung palang pastor na yun nakadiaper na. At siya pala ay may cancer. Pero sumasama pa rin siya sa paghayo. Amen? At nakakita ko kayo kung hanapin sa YouTube, yung nanambahan, merong tubo dito. Matanda na siya at naka-wheelchair. Kasi ayaw niya na mamuglit na araw ng pananambahan, mawala siya sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi utos yun Hebrews chapter 10, verse 25, huwag niyong kakaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Amen? Bakit po? Kasi God is with us. Ito pa, pag-usapan natin. Matthew chapter 1, verse 18. Ayan, kung nariyan na po kayo, sundan po niyo ako. Ito ang naganap ng ipinanganak si Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mga pangasawa at ayaw niyang malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nga itong Emmanuel, na ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. So purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita.
So, pagdating po sa Christmas, napakarami pong diskusyon at lalo na po sa matatagalan sa pananampalataya, kailangan, sabi nga po natin, kailangan pong ipasa ang mga kwento, kailangan ipasa ang kasaysayan, kailangan ipasa ang katotohanan. Alam nyo, ang Israel po, kaya nga po sa kanila, ang mga bata po sa kanila, pag lumalaki po sila, alam nila ang kasaysayan ng kailang bayan. Kasi iyan ang utos ni Yahweh, di ba? Ituro sa mga bata, kaya yung salit-salin lahi, hindi nila kilala si Moses, pero alam nila ang kasaysayan ni Moses. Pero sa atin po, ang alam natin, Pasko. Yun lang alam natin, Pasko. Pero pagdating sa Pasko, iba ang ating expectation. Pagkain, regalo, masaya, reunion. Actually, bahagi yan eh. Pero natatabunan na ang diwa talaga ng Pasko at ano ang purpose ng Pasko at kailan nagsimula ito sa iyo na ikaw ay tunay na nagdidiwang ng Pasko. Amen? Hindi ko mo ikaw po ay marunong jingle bell. Ayan. Alam nyo hanggang ngayon hindi ko kabisado yon. Kasi kinakanta namin, jingle bell, jingle all the way, all the sun, and the sun, basta ganun na lang. Pag binigyan ka ng piso, okay na. Thank you. Yeah. Hanggang ngayon, hindi ko kabisado yun. Pero lagi yung kinakatay, lalo nung bata ako. Okay. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ngayon ay araw ng Pasko, ang tunay na kaligayahan ay nasa sa mga mananampalataya. Ang tunay na Pasko at nagdidiwang Pasko ay mga taong mayroong Kristo sa puso. Opo. Pero yung sasabihin mong mayayaman, maraming pera, maraming mga kulay kuti-kutitap, mga kapatid, nakakatakot at nakakalungkot. Kasi marami po hanggang ngayon, tinatabunan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Oo nga, sinasabi nila, ito kapanganakan ni Jesus Christ, pero si Jesus Christ wala dito sa kanilang puso. Minsan nandito lang madalas. Ang malamang sa mga tao ngayon ay yung sarili. Kasi iyan naman tagalikas natin na pagiging makasarili. Kaya nga po sa church, kung walang pangangalaga ito, walang salita ng Diyos, walang devotion, walang pananalangin, wala po, lahat ay baksak. Kasi mahina ang laman. At yan ang binabantayan ng demonyo. Kung saan ka mahina, diyan ka babantayan ng demonyo. Kaya napakalaga po. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Kailan ito nangyari? Paano ito mangyari? When God become flesh. When God become flesh. Nang ang Diyos ay magkatawang tao. Amen? Kailan ba nagsimula na ang isang tao ay maging tao? Amen? Hindi basta sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Kaya nga po ay ang Amerika po ngayon ay sabi nga po ay ibabalik ni Trump, President Trump, di ba? Hindi siya perfectong tao pero may hula sa kanya na siya gagamitin sa huling panahon. Pero tandaan natin ilang ng presidente ng Amerika, 2 taon lang naman, di ba? Pero sa prophecy, si Trump hindi po siya perfectong tao, pero marami siyang hakbang ngayon na ayon sa huling panahon. Ilang taon po na alipin po ang Amerika sa abortion. Yung pagpatay ng mga pitos, yung pagpatay, yung pagpapalaglag, legal po sa kanila yon. At kapag ikaw ay nag-oppose, ikaw po yung masama. Pag ikaw ang humadlang. Opo. Marami sa Amerika ay hinuhuli sa pangaral ng salita ng Diyos, ikinukulong, pag hindi ka nagkasal ng kapwa sex, o danger, opo. Maraming instances ngayon nangyari sa Amerika, pero ngayon sabi niya, ibabalik ni Trump ang Bible sa school, ibabalik ang Biblia sa mga Amerika. Di ba? So, ganyan ang mga Pero tandaan po natin mga kapatid, kung yan po yung nasasabi ni Trump, ano po ang panahon natin ngayon? Kasi kaisama natin ang Diyos.
Alam natin na ang Amerika ay Bible-based. Yan po, naka-base po sila sa Bible. At sa kanila po nagsimula ang maraming mga missionary naging dito sa Pilipinas. Kaya po tayo ay nagkaroon ng mga biblical na paniniwala. Ayan po. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan po natin, ito ay nagsimula nung si Maria ay, sabi nga doon sa 18, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ayan po. Ay nagdadalang tao na. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria. Kaya nga si Maria noon ay kakasal siya kay Jose. So hindi pa siya nasisipingan. Sa verse 30, yun nga po, 25, sabi nga doon, ngunit hindi siya sinipingan. Kaya tandaan po nyo, ang kasaysayan po na ni Virgin Mary, siya po ay nag-conceive, siya po ay nagkaroon naging pregnant o siya ay nagbuntis. Ayan o. Nagbuntis kay Jesus Christ, hindi sa pamagitan ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Hindi po. Maliwanag, nakasulat po sa Biblia, hanggang ngayon diskusyonan po yan ng marami po mga kulto at marami ng gugulo sapagkat ang gawa ng Diablo ay magwasak, magnakaw, pumatay, kung maaari po ilayo tayo sa katotohanan. Kaya mga kapatid, yung mga simpleng mga bagay na katotohanan ng Biblia, nakakalimutan natin. Sa paanong paraan? Kasi po marami na hindi nagbabasa ng Bible. Akala nila, alam ko na yan. Balik-balikan mo ang salita ng Diyos. Kasi buhay yan. Mayroong mga bagay papaalala sa iyo na dapat ito ang ilagay mo sa puso mo at ito ang panlaban mo sa kaaway. Mula nang nagkatawan tao ang Panginoong Hesus, kasama natin ng Diyos. Kaya nga po, sa kasaysayan po ng Bible, sa Lucas chapter 1, chapter 2, si Jesus Christ noong 12 years old, yun po nakatala sa kanya, di ba? Yung 12 years old. Hanggang 12 years old, nakatala sa kanya yan kung ano yung ginagawa niya. Pero pagdating pagkaraan po nung wala na, di ba? Tahimik na ang Bible. Kaya nga po, for 29 years old, bago siya ay pumasok sa last 3 years ng kanyang ministeryo, 29 years old siya, nang siya po ay pumasok sa kanyang last ministry o mystery, yung 3 years na kanyang paghihirap. Hanggang iyalay niya ang kanyang buhay sa krus. Mga kapatid, ay napakahalaga po na maintindihan natin na si Jesus Christ ay kasama na natin bagamat hindi pa tayo pinapanganak noon. Kasi po, sa kasaysayan, pag sinabing natin, kasi po dito na siya mundo siya, at bagamat nandun siya sa sinapupunan po ni Maria, doon na nagsimula, nakasama na natin ng Diyos. Bagamat sa kasaysayan ng Israel ay pinapatnubayan ng Diyos, at ilan lang sa kanila ang napupuspos ng banal na Espiritu. Tama. Ilan lang sa kanila ang nakakausap ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga na tayo ay tumuon doon sa katotohanan na mula sa sinapupunan ng kanyang ina na si Maria, si Jesus Christ ang Diyos ay nasa atin na, kasama na natin sa simula pa at yun ang namanan natin ngayon. So, hindi pa man tayo pinapanganak dahil tayo'y tao at nakatakdang maging tao. Kaya kasama po tayo, nakasama natin ang Diyos sa simula't simula pa. Kaya napakahalaga yun ay pag-aralan natin, panghawakan natin. At ito po yung katuparan, sabi nga sa verse 20, ito yung katuparan. Okay. So, sorry, ang sabi doon sa 20, ngunit habang pinag-iisipan, kasi ang balak nga po ni Jose, kasi hindi naman sa kanya yun eh. Parang sa panahon natin ngayon eh, parang medyo nasingitan yata ako. Hindi ko naman anak yan eh. Pero dahil si Jose ay mabuting tao, ayaw nung mapahiya si Maria, gusto niya itong hiwalayan ng palihim. Pero habang ngunit sabi sa 20, ngunit habang pinag-iisipan, ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panagipang isang anghel ang Panginoon. Subalit, sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya
ay mula sa Espiritu Santo. Mula sa Espiritu Santo. Kaya nga po, ay ito yung balita kay Jose. Si Jose mismo nakarinig sa kanya na ang pinagdadalang tao doon sa sinapupunan ni Maria ay dahil sa Holy Spirit. Yan. Kaya nga po ay nung si Jose ay magising sa verse, ayan po. Kaya nung siya magising, sinunod niya ang anghel ng Panginoon. At sabi nga doon sa 25, ngunit hindi niya sinipingan. Walang kahalo, sabi natin, wala pong body-body contact silang dalawa ni Maria at saka ni Jose. Maliban na lang na inalagaan ni Jose si Maria habang daladala niya sa sinapupunan niya ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang tumayong tatay ni Jesus Christ. Dahil si Jose, ayon sa katalaan ng lahi, si Jose ay galing sa lahi ni David. At ang panganak na magiging hari ng Israel at tagapagligtas ay isang Hudyo na galing sa lahi ni David. Kaya iyon po ang kasaysayan. Kaya napakahalaga yun, dahil natin sa ating puso na wag na tayong guluhin na ano pa mang bagay, na napakaraming katuruan. Kaya nga po tumutok tayo sa katotohanan. At ang Pasko na ito, hindi po ito yung Pasko na pagdidiwang na taon-taon ginagawa. Merong baby Jesus, merong ito. Yan po, kung sasabi nga po ng iba, demonic daw ang Christmas. Masasabi ko, demonic ang Christmas para sa iyo kung hindi mo naintindihan. Hello? Nakikigaya ka lang. Sabihin, sumunod ka sa bagay na hindi mo naintindihan. So, mahirap po yun. Nakikik-Christmas ka, pero hindi mo naintindihan. Pangalawa, nakikipag-Christmas ka, pero si Jesus Christ wala naman sa iyong puso. Yan po ang katotohanan. Kaya mga kapatid, malungkot po tayo, hindi po dahil sa hindi po dahil sa tayo po ay may kulang, may ganito, may problema. Hindi po. Ako po nalulungkot po kasi po sa dami po ng mga tao, lalo sa TV, pag nanonood ka, laging masaya, give love, ganun po. Magbigay ka ng regalo, tumulong ka, gumawa ka ng mabuti. Pero nasaan si Jesus Christ? Pero hindi po tayo naghahatol. Kaya nga po malaki po ang gawain ng church. Kung tayo mananampalataya, lalo ngayong Pasko, hindi lang tayo makapagbigay ng regalo. Alam po ba niyo, meron po akong inipit dito na isang, ayan. Siguro pamilyar kayo dito, tama? Pamilyar kayo dito. Gift, but, babasahin ko, for the wages of sin is death. Tapos that the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal life. Alam niyo kung saan ako ito? Kasi bumili lang isang kahon na produkto si Sister Elmi sa Walter. Apo. Sabi ko, binasa ko, maganda to, may mangustin. Maganda ito pag may inuubo. Yan. So, yun ang iniinom ko. Tapos, nung binuksan nga namin, tapos, hindi ko pa nakita to. Tapos, sabi niya, tingnan mo, may sasabihin ako sa iyo. May nakuha ako sa loob ng kahon. Di ba? So, ito yung one verse, di ba? Tapos, may paliwanag dito, di ba? So, mga kapatid, nakakatuwa. Kaya kung maghahanap ka ng mag-legit to, legit. Kasi hindi gagawin to ng mga tao mangloloko, di ba? Kaya sabi ko, legit to, legit. Amen? Kasi may word of God eh. Amen? Sino legit ngayon? Yung mga tinan yung katabi mo, yan ang totoo. Kung mayroong word of God yan, di ba? Pero minsan, kinahihiya natin. Sino sa inyo ngayon ang may Bible pa na dala-dala? O kinahihiya na natin, kakakit lang sa bag ko. Cellphone naman ako. Ay, sorry.
Kaya nga, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, na si Maria, si Jesus Christ ay kasama na natin ang Diyos. At nangyari ito dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Sa Lucas chapter 1, verse 31, actually, ang kasaysayan ng pagkapanganakan ni Jesus Christ ay 2 libro lang o 2 book lang makikita sa Matthew at saka sa Lucas. At napakaiksi, pero ito po ay napakahalaga para sa akin. Sapagkat dito nagsimula. At doon sa simula, pag ito po ay nagkamali tayo ng ating pagtanggap, kaya marami nagkakaloko-loko. Kaya nga sabi nga, si Jesus Christ ay tao lamang. Kaya kung minsan nakakalungkot kasi born again na, nadadala pa sa ganong katuruan. Amen? Simple lang. Marami po ako nakitang ganyan. Dating born again, napunta sa ganyan. Dating born again, napunta sa ganito. Religion. Bakit po? Kasi po, saan bumaksak? Sa patotoo, nakikita. Bakit? Yung nauna kasi, hindi matatag ang kanilang pananampalataya at pundasyon. Hindi nakita sa buhay ang pagkapanganak ni Jesus Christ. Yun po talaga totoo. Amen? Meron nga po ako isang Kristiyano, ginamit pa ako, nag-aalay ng anak. Alam po ba niyo, ng bandang huli, inaalay uli ang kanyang anak doon sa religion. Bakit? Kasi may nakita. Tingnan mo yung katabi mo. Ano nakita mo? Bago damit, pastor eh. Amuin mo. Mabango nga, pastor eh. Pero anong puso niyan? Ano ginagawa niyan? Nakikita mo ba? Ano nasa isip niyan? Ano nakatago sa puso niya? Nakita mo ba? Hindi. Di ba? Pero, ang Diyos ay nagkatawang tao, kaya matakot ka. Dahil ang Diyos ay kasama natin ngayon, mula pa sa simula. Hindi lang na ipinanganak siya sa sabsaban, mula pa nung sa sinapunan ni Maria. Kaya mga kapatid, napakahalaga yon na tayong lahat ay tumuon sa katotohanan. Si Maria, nangyari ito nung sabihin niya, paano ito mangyayari sa akin? Sabi sa Lucas chapter 1. Ako po isang birhen. Sabi nga, pinaliwanag doon so anong pangalan ito? Baka magkamali ako, na isang anghel. Sabi nga doon ay si Maria, ayan. Sinabihan siya ng arkanghel, na siya ay maglilihis sa pamagitan ng Holy Spirit. Ayan. Paano po ang mangyayari ito? Kung ako ay isang birhen, tugon ni Maria, sumagot sa anghel, sa iyo ang Espiritu at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-tasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. At pagdating sa verse 38, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Mga kapatid, nangyari yon dahil si Maria ay napailalim, sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa atin din po ngayon, si Jesus Christ ay makakasama mo kung tinanggap mo siya na siya nagkatawang tao at inallowed mo talaga, nagpasya ka na siya ay sumaiyo ngayon at mangyari sa iyo ang kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, nagsuko ka na ba ng buhay sa Panginoon? Napakalaga po yon. Kung hindi mo pa nagagawa yon, mahirap mangyari na ikaw po ay tatawagin na Kristiyano. Kaya mga kapatid, napakahalaga yung mga salita sa Biblia. Kung i-apply natin, sana ito yung panahon ng evaluation. Tignan natin ang buhay natin. Tayo ba ay namumuhay bilang Kristiyano o Kristiyanong ano tayo? Kristiyanong bato. Meron bang ganon? Bato ang puso. Kahit anong sabihin mo, sinusunod pa rin na yung kanyang sarili. By the way, hindi po tayo makakalaya hanggang di tayo nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Marami kong sinuko sa Panginoon. Nagyay, sinuko na yung passport ko, sinuko ko yung siman book ko, sinumuko ko lahat ng pangarap ko, sinuko ko lahat para sa pamilya ko. Opo, totoo yun. Kaya nga,
Iyon ang deal ko sa Panginoon. Lord, ikaw na bahala sa akin. Ikaw na bahala sa aking mga anak. Alam niyo kung bakit? Kasi po nangusap sa akin ang Panginoon. Kaya nga ang Diyos hindi nagbabago. Mga kapatid, Pastor, pwede ba mangyari sa amin yan? Oo. Actually, may sinasabi sa iyo ang Panginoon. Siguro, kaya lang hindi mo maintindihan eh. Bakit po? Kasi nasa proseso ka pa. Hindi mo sasabihin, ikaw po ngayon ay magulang na sa pananampalataya, naintindihan mo ng lahat. Hindi po totoo yan. Kahit po kami matatagal na, marami pong mga bagay na itinuturo sa amin ng Panginoon at hindi po tumitigil ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kasama natin, araw-araw, may itinuturo siya sa atin. At hindi mo nararanasan, hindi mo nararamdaman. Nagkakaroon tayong minsan ng kalungkutan. Nalulungkot tayo kung minsan pagka tayo po ay nagkukulang sa Panginoon. Hindi lang, paulit-ulit ang problema natin. Na minsan gusto natin na makawala na tayo sa problemang ito, pero paulit-ulit ba't hindi nangyayari? Bakit po? Hindi ko ba kasama ang Diyos? Kasama mo ang Diyos. Kasi bahagi po yun ang sinabi sa Bible. Parurusahan ka, papaluin ka ng Panginoon. Isa po sa isang pagpapalo na ginagawa ng Panginoon. Kung ano ginagawa mo ngayon, papaluin ka kagad. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Nagpapabaya ka, hindi dahil sa gusto niya ikaw ay pahirapan. Totoo po. Hanggang hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi lubos-lubos ang pagpapala, pero may pagpapala ka galing sa Diyos. Ganyan ang Diyos natin. Kaya nasa proseso po tayong lahat, kapatid. Ako po, hindi ako perfectong tao, pero nahihiya ako sa Diyos sa dami na naging blessing para sa akin. At gusto ko pang maging marating. Maraming mga bagay na inaakala ko nung ako po ay nasa church, parang mahirap. Lahat ng kaklase ko nasiman, yumaman, iba nga namatay na nga. Opo, yung mga kabatch ko. Pero hindi ako nang hinayang. Kasi kung tutusin, sila nga ay mayaman, maraming lupa, maraming nagawa dito sa lupa. Pero hindi naman nila kilala si Jesus Christ, mas mayaman ako sa kanila. Dahil lang naipundar ko yung yaman sa langit, di ba? So, hindi naman pastor, nasa lupa ka, puro langit lang isipin mo, kailangan magtrabaho ka. Yun nga po hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, maraming bagay na masasabi ko, hindi po madali. Pero, nandoon po yung pagsama ng Panginoon. Kaya nga po, yung fruit of Holy Spirit, kaya nga yung pagtitiis, pagtsatsaga. Kaya kung wala po ang Holy Spirit, hindi po tayo magtsatsaga. Hindi ko rin kayo pagtsatsagaan. Hello? Ako po ang taong hindi man po ako masama at hindi ako nanunumbat. Pero pag sinabi mo ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa iyo. Yan po ang motto ko noong una. Pero ako mabuti akong tao. Actually, marami kong kaibigan. Hindi naman po ako mahirap lapitan. Masayahin akong tao. Pero hindi pala sapat iyon na aking maraming kaibigan. Nung makilala ko ang Panginoon, ayun, nagkaroon ako ng tunay na kaibigan. Alam niyo sino? Si Jesus Christ. Kaya nga, kahit ako'y layuan ako ng mga dati kong mga kaibigan, at pagsabihan ako, mas mo ang aking kamag-anak. Bino mo ang hirap, di ba? Sa lahi namin, ako po yung mga panganay. Pangalawa ako sa panganay. Nakatapos, sa lahi nakatapos. Si Manny Casiray, di ba? Tapos malalaman, nagba-Bible ka lang, lumalakad ka sa baryo, keep way Bible. Di ba? Tatango-tango na lang yung mga tao doon. Yan ang siman yan, di ba? Parang hindi lang masabi, di ba? Na ganyan na yan dahil sa Bible. Totoo po yan. Tapos ang bandang huli na makatapos ang mga anak ko na lahat pag-aaral, buti pa Casiray. Nung una, kung ano-ano nadidinig ko Pero nung ako po ay makatapos lahat ang mga anak ko, ng kanilang pag-aaral, buti pa Casiray. Parang sinabi nila, Bible lang Hello! Minsan, kinahiya natin ang Panginoon. Paanong paraan? Minsan, pinagpapalit natin to sa mga bagay sa mundong ito. Kung hindi mo siya kinahiya, ipaglalaban mo siya. Maging sa iyong pamilya. Kaya nga po,
Ito po yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Sabi nga yung hula ng mga propeta. Ito po yung sinabi sa Isaiah 7:14. At manganganak ang isang dalaga at pangangalanan na tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin sa salitang Hebreo ay kasama natin ang Diyos. Kaya nga pangalawa, if you are a born again, kasama natin ang Diyos at makakasama natin ang Diyos kung ikaw ay ipinganak na muli. Ayan. Pero hanggang ngayon, kung hindi mo kayang ipaliwanag ang pagiging born again, mga kapatid, bumalik ka sa kuya o ate mo o leader mo kung paano ka tinuruan. Iyan po ang bilin ko lagi. Sapagat ang pagiging born again, iyan po ang controversial na pinagtatalunan po ng marami. Ay, religion pala born again. Hanggang ngayon, iyon ang nakatatak sa tao. Pero ibalik natin sila sa katotohanan. Ito yung nakasulat. Buksan natin ang John chapter 3. Mga kapatid, kaya pag tayo nagsishare ng salita ng Diyos, pabasa natin. Pabasa natin ang salita ng Diyos, hindi lang natin sinasabi. Ipatotohanan natin, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, nakasulat. Kailangan mong ma-born again. Kung hindi, napapahamak ang tao. Kaya nga sabi po dito, Juan chapter 3, verse 3, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sa verse 5, sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig, ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So, 3 beses po na sinabi dito at piniliwanag sa 5 na tayo dapat ipanganak saan? Sa Espiritu. Kaya mga kapatid, dapat may pagtanggol natin to. Dapat ito ang ipaliwanag natin sa tao sapagkat pag nadinig nila born again, religion. Hanggang ngayon, Pasko ngayon, paano natin malalaman sila ay masaya? Merry Christmas. Paano naging Merry Christmas sila? Eh hindi man sila born again. Ang ibig mo sabihin, sasapi sila sa atin. Iyon kasi ang alam nila. At kung hanggang ngayon po, ang pangarap wala tayong pangarap sa ating mga mahal sa buhay, nakakatakot yan. May reunion tayo. Hanggang ngayon, hindi pa ba alam nila kung ano ang katotohanan ng pagiging born again? Yung salitang born again, ito isang proseso. Kailangan makilala mo na ikaw isang makasalanan. Na sabi nga doon sa 1 verse, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Ngunit ang kaloob o libreng kaloob o walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Kaya nga po, kailangan maipagtanggol natin to. Paanong paraan? Para maliligtas? John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi sumapi, hindi maging membro, kundi sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Saan? Sa kaparusahan, sa pagkalayo sa Diyos, sa impyerno. Kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong makontento na tayo ay buo lang sa pamilya. Yan ang pangarap ko, Pastor. Basta Pasko, buo lang ang aming pamilya. Pero ang maipapayo ko sa iyo, sa kabila noon, mangarap ka pa. Dahil ang kabubuan ng Pasko, si Jesus Christ. Ang kaligtasan. Kahit na ibigay mo na napakagandang regalo sa nanay mo, kung siya naman ay mapapahamak, kaya nga mga sabi ko sa inyo, kaya nga hindi ako nakapagpalit ng pagsisermon. Isip ko, paano kung ito yung last sermon ko na? Amen? Hindi na ako nakita. Hello? Pero hiniling ko sa Panginoon yan. Lord, gagamitin mo ako, bigyan mo ako ng maayos sa pangatawan. Hello?
Sino sa inyo ang mayroong panahon sa mga magulang? Hindi man lang yung sinisilip ang inyong mga magulang. Alam ba niyo kung kailan siya mabubuhay? Pero huwag tayong makonsensya pagka hindi na natin napupuntahan o na ano ba. Ang inaano ko po mga kapatid, napuntahan mo siya at na-share mo na sa Italia. Malayo siya, pastor, nasa probinsya. O di padala mo siya ng quote ng Bible, ng verses, di ba? O. Kaya nakakatuwa nga yung mga TikTok. Di mo tayong TikTok, di ba? Ipatotoo tungkol kay Jesus Christ, di ba? Ang taong na kay Kristo ay pupunta sa langit, ang wala kay Kristo ay pupunta sa impyerno. Tapos bigyan mo ng verse, ito po ang nakasulat. O TikTok, di ba? Hello? Hindi yung puro TikTok. Natawa tuloy siya, no? Marunong pala sumayo si pastor. Bakit kayo lang ba? Hello? Pag sa kalokohan tayo, di ba? Ang tao, yan ang gusto ng tao. TikTok. Pero TikTok pwede natin gamitin yan, di ba? Word of God. Oy, sandali lang, di ba? Di ba? Gusto natin maging tanyag, pinagpapalakpakan ng mga tao, kinikilala ng mga tao. Tapos pagdating na ganitong mga okasyon, di ba? Tumutulong tayo. Alam nyo, iyan po ang maganda sa Kristiyano, sa mga mananampalataya na. Kasi tayo ang inaasahan ng Diyos na magbibigay o pagtatanim na maganda sa kapwa. Okay? Kasi po, yun ang bahagi po na talagang tayo kasama natin ng Diyos. Kasi po ang Diyos, sabi nga, madalas sinasabi sa atin ng pastor dito, pag tayo, hindi siya nagbabago. Tandaan pa yun, sinasabi ni Pastor Ben, hindi nyo pipilitin na mabago mo ang buhay mo. Totoo po yan. Pagkasama mo ang Diyos, hindi mo pipilitin. Kaya lang, bakit hindi nababago? Hindi ka lang nakikinig. Sabi mo sa katabi mo, matigas ba ulo mo? Ayan. Alam ba yung matigas ang ulo? Pastor, matigas naman ulo ko eh. Hindi yun. Masuwayin. Sinabi ng ganito, manalangin. Hindi na nanalangin. Sinabi na magbasa ng Bible. Hindi magbasa ng Bible. Eh, sino pa kikinggan mo? Hello? Sino pa? Eh kami mga pastor, yun ang inaata sa amin. Ituro. Basic. Kaya nga, if you are born again, kung ikaw ay pinanganak muli, so, ayan nga po, ipinanganak ka sa Espiritu. So, Tito chapter 3, verse 5. So, kailangan, meron lagi, may pagtatagol natin ito lagi. Hindi yung dami nating, dahil lang natin sasabi, hindi sister, manalangin ka, basta di ka pababayaan ng Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, tama yung sinasabi mo, pero hanggang ang isang tao ay kay Kristo. Hindi siya masasakop ng Panginoon. Maaaring gumaling siya, pero yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, mapupunta sa impyerno. Hindi yan ang mahalaga at hindi yan ang purpose ng unang Pasko. Ang unang Pasko ay naparito para iligtas ang mga makasalanan, ang kasalanan ng kanyang bayan. Tito chapter 3 verse 5, sabi dito, ayan, iniligtas siya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Pinanganak sa Espiritu, merong bagong buhay mula sa Espiritu. Tito chapter 3 verse 5. Efeso 1:3. Pinagkalooban ng Espiritu bilang tatak. Basahin po natin, balikan natin, ilagay natin sa ating isip, ipagtanggol natin, paano ka magiging born again. Ang isang tao, kailangan mo. Dahil ang nanay mo, kung mahal mo ang nanay mo, hindi ka titigil sa panalangin. Opo, magsimula ka sa panalangin. Yan ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko masasabi, paano ko naghihingalo ang nanay nyo, may sakit din po ako, hindi ako makakapunta sa bahay nyo. Naalala ko isang kapatid na naghihingalo yung kanyang tatay, nandun sa ICU, tinawagan ako,
Andun ako sa Matimbo. Sabi ko, sister, ilagay mo yung iyong cellphone sa tapat ng tenga ng tatay mo. Alam mo, kinausap ko ang tatay niya. Sabi ko, tatay, hindi mo ako kilala. Ako po si Ray. Ako po isang pastor. Ipakikilala ko sa iyo si Jesus Christ. Siya po ang nagmamahal sa inyo. Bagamat kayo naghihirap, alam po ba niyo? Alam niya ang paghihirap niya sa inyo. Siya po yung namatay sa krus at kaya ka po niyang tulungan sa iyong paghihirap. Siya po ang kailangan natin. Siya po yung Diyos na katawan tao. Pinako sa krus. Namatay 3 araw ay nilibig 3 araw ay nabuhay na muli. Tanggapin mo po siya. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Hello? Ano saysay ng cellphone mo sa buhay mo? Napakahalaga, pastor. Kasi diyan ako masaya. Kasi mga kalokohan, TikTok, nandiyan na lahat. Pero pagdating sa spiritual, meron ba? Nakatulong ba? Kaya nga po, napakahalaga po yun. Meron tayong tatak, Episode chapter 1, verse 13. Basahin ko po sa inyo. Kaya ang napakahalaga dito, sabi dito, sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig sa nasalita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinakalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katunayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay papupurihan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya kung hindi ka pa born again, hindi po yan religion. Yan po ay pagtanggap kay Jesus Christ. Bakit mo siya tatanggapin? Dahil ikaw ay isang makasalanan. At hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Siya ang namatay para sa ating lugar, para sa ating kasalanan. Kaya pag tinanggap mo siya, hugasan, patatawarin ang iyong kasalanan at siya ay mananahan sa atin. God is with us. Kasama natin na Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po yun. Doon din sa Efeso, chapter 4, verse 30. Ito ang kadugtong. Opo, ang Espiritu ay tatak ng ating kaligtasan. Siya ang katunayan na makakamit natin ng lahat o lubos ang lahat. Gusto mo makakamit ang lubos? Lahat ng pinangako ng Diyos kahit nabubuhay ka sa mundong ito. Dahil namumuhay ka sa mabuting balita, pag ikaw panalangin, didingin ka kagad ng Panginoon. Pero meron ka pang panalangin hanggang ngayon, didinidinig ng Panginoon. Bakit? Dalawa lang naman yon. Sabi nga ng iba, 3. Maaaring sabi ng God, yes, no, and wait. Pwede rin, di ba? Pero mga kapatid, nag-wait ba tayo? Nadinig ba nating no? Nadinig ba nating yes? Meron bang ganun, pastor? Meron. Hindi. Marami sa atin, nakikiramdam na lang. Pag hindi nangyari ito sa akin, hindi gusto ng Panginoon yan, di ba? May gagawin, di ba? Halimbawa, business. Mga kapatid, hindi po ganyan ang Diyos. Nag-uusap siya dito. Manapa, sasabihin ko sa inyo, kapag ikaw ay nagpapasya at nagkaroon ka ng kapayapaan, pinanalangin sa Panginoon, nagkaroon ka ng kapayapaan, yun ang tugon ng Diyos. Sabi ng anak, yes. Pero pag ikaw ay hinihipo na ba ng Espiritu at wala kang kapayapaan, nangyari sa akin yan. Kasi kahit po kayo ma-attend sa kapilya, kahit ako yung ma-attend sa kapilya, nag-attend pa rin po ako na makapag-abroad noon. Alam nyo, every time na ako po ay isipin ko mag-abroad ako, wala akong kapayapaan. Totoo po yung kinakabog ako dito. Hindi ko maintindihan sa aking sarili. Ngayon ko lang naintindihan lubos-lubos. Kasi noon pala ay panahon na ako'y tinatawag ng Diyos. Binigyan ako ng pagkakataon ng manning agency ng slot. So magre-report na lang ako. Alam niyo, ang sweldo ko noon, siguro mga 1995 siguro po,
ang tansya ko, hindi ko matansya ko anong year yon, ay ang sweldo ko noon $800. Tingnan nyo, $800 a month. Nung panahon na yon, actually, ang laki na. Malaki yun. Tapos nagpaalam ako kay Pastor Ruben. Pastor Ruben, 1 taon lang po. Kasi parang wala akong kapayapaan eh. Nagpaawa lang na ako eh. Sabi ni Pastor, sige. Pero na ako nag-report na sa agency, alam niyo kung nangyari. Natampered na yung pangalan ko. Natabunan na. Nagkaroon ng maraming problema. Umuwi ako, masama-sama loob ko. Umiiyak ako. Paano na pamilya ko ngayon? Maraming pagkakataon na marami kong tanong sa Panginoon. Pero dahil hindi ako mihinto sa pagsamba, sa pag-attend ng mga gawain, nangusap sa akin ng Diyos. Hanggang sa bandang huli, after 1 year, after mahabang paghahantay ng pag-abroad, ayun po, nagkaroon ako ng pagkapasya. Lord, suko na ako. Sinuko ko na lahat ng papeles ko, Panginoon. Si Mambuko, passport ko, lahat yan. Sinuko ko na sa Panginoon. Sabi ko, bahala ka na po sa buhay ko, sa pamilya ko. Hindi po smooth yan. Marami akong pinagdaanan. Kaya ako ito kinukwento, sana po makatulong sa inyo. Kayo dumaranas na ngayon, paano kung maglilingkod sa Panginoon, wala pa akong ganito. Hindi, ang paglilingkod sa Panginoon, ihanda ka muna financially, materially. Hindi ganyan. Marami kong kasama ang pastor, yung mga tatanda na, meron nga ng manager ng bangko, 30,000 ang kanyang tinatanggap sa manager ng bangko. Pagdating po, isa itong metodista. At tinawag siya ng Panginoon for full time. Yung 30,000 a month, naging 3,000 a month ang tinatanggap niya. Pero tinanggap niya ang ministry. Nagpatuloy siya. At ibinalik sa kanya, hindi lang yung 30,000, nakabili siya ng sarili sa sasakyan. Di ba? Marami ang binalik ng Panginoon. Hindi yung taya sa wedding, di ba? Hindi yan sugal. Kundi dito, pasya ng puso. Kaya kung ikaw ay born again, magagawa mo yan. Kaya nga sabi Ephesians chapter 4 verse 30, ito po ang tumipigil sa ating mga tao. Ephesians 4:30, at huwag ninyong sasaktan ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya at tatak na Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. At tapos, alisin na ninyo ang galit. Huwag na kayong mamubulyaw. Huwag na kayong malalait. Mananakit ang damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabuti kayo, maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ano nangyari sa atin? Ano nangyari sa atin? Kaya nga po mga kapatid, tayo po mga tao ay mahina. Kaya para sa akin, ayoko po maghatol, ayoko po mag-isip kung ano pa man. Pero bahagi po ng pangyayari na talaga pong dahil sa kahinaan natin mga tao, maraming mga bagay. Kaya nga po kung tayo po ay nasa isang pundasyon na tayo born again, na ang Holy Spirit tatakyan na sa atin, kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang ibig sabihin, sabi nga dito, huwag mong bigyan, huwag mong saktan ng kalooban ng Diyos, huwag mong siyang pighatiin sa ibang salin yan, huwag mong bigyan ng kalungkutan, alin yon, huwag mong sundin lagi ang sarili mo dahil sasaktan ng Holy Spirit. Pag nakakita ka ng tao o kapatid na nangangailangan, nakita mo lang, ikaw ay kinumbik ng Panginoon, sumunod ka na. Kung maaari, meron kang piso, bigyan mo siya ng piso. Hello? Nakasulat siya sa Biblia. Kung makita mo ng isang kapatid na nangangailangan at hindi mo siya binigyan, paano masasabing biniibig mo ang Diyos? Hello? Ang pagiging Kristiyano, hindi lamang araw ng Pasko. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas masaya ang buhay na ang Pasko ng mga taong kumilala sa Panginoon dahil totoo siya. Mamigay ka na mamigay na regalo. By the way, handa kami ni Sister Emmy. Maliit na bagay lang yan. Pangatlo, God is with us through the Holy Spirit.
Kasama natin na Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Okay. God is with us through the Holy Spirit. Kasama natin Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. John chapter 14. Ito po, nung nabubuhay pa si Jesus Christ, kaya mga kapatid, napakahalaga na magsimula tayo Pasko ngayon. Hindi po Pasko ito ng baby Jesus. Pasko ito kung merong kaarawan ay alalahanin natin na merong isang tagapagligtas at hindi siya natiling bata. Sanggol upang alalahanin. Siya yung Diyos na namuhay katulad nating mga tao at sumaatin bagamat siya'y Diyos. John chapter 14, verse 16 to 17. Sabi dito, ito ang pangako niya, sabi ni Jesus Christ. Ayan po, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo forever. Mananatili sila sa inyo. Panghawakan po natin, mula nung tanggapin natin si Jesus Christ, mula tayo na born again, yung Holy Spirit, binibigay po yan forever. Kaya lang po mga kapatid, pagdating po sa pagpapala, kaya nga po tayo iba-iba. Bakit merong pinagpapala at merong hindi? Sapagkat nakasulat, pagpapalain niya ang mga taong tumusunod sa Kanya. Kaya nga ipakikita niya kung sino ang naglilingkod sa Kanya at ang hindi naglilingkod sa Kanya. Pwede pong mangyayari na ikaw ay ligtas pero hindi ka naglilingkod. Paano yon? Minsan ang pagsamba mo sa Diyos ay patalon-talon at hindi ka seryoso sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po ang napakaganda na matinig po natin na papasok na naman tayo ng panibagong taon. Ano ang gagawin natin? Ano tatahakin natin? Ano ang ating magiging takbuhin sa buhay? Hindi ito New Year's resolution. Kundi mag-evaluate ka. Nakasama mo ang Diyos for 2024, pero anong ginawa mo? Pero Pastor, paano kung malaman ko nagkulang ako? Isa lang naman ang nahat ng Diyos humingi ka ng tawad. Simple. Napakasimple. Kasi ang Diyos ay banal. Namumuhay siya sa kasalanan. Kaya kung ang isang tao ay lumalapit sa Kanya na mayroong bahid ng kasalanan, isa lang naman ang hinahanap niya at yun ang pangako ng Diyos. Lilinisin lagi tayo niya ng Kanyang banal na dugo. Ang hinihingi lang niya, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Hello? At magpatawad ka at humingi ka ng tawad. Pero kung hanggang ngayon, meron kang sama ng loob, meron kang pananaw sa kapwa mo na para bang kakaiba, o ano ka ba, kakaiba ka talaga? Ang alam ko lang sa Bible, ang sino man nakipag-isa kay Jesus kasi isa ng bagong nilalang. Hello? Kaya nga napakahalaga po yun. Yung Holy Spirit, forever, makakasama natin. Sino yun? Si Jesus Christ. Sino yun? Ang Diyos. Kaya God is with us. Kaya nga kung sasabihin natin, ba't tayo nagkakagulong ganito? Nakakagulo tayo dahil nga namumuhay tayo sa dati nating pagkatao. At sinusunod natin ang ating sarili. Sapagkat ang Holy Spirit ay binigay sa atin, hindi po para tayo kontrolin. Hello? Kundi ang gusto ng Diyos pa sa ilalim tayo. Pasakop tayo. Iba yung control tayo ng Holy Spirit. Hello? Malaya tayo. Hindi ba yun nalapansin? Malaya ka magmura. Napakarami mga Kristiyano na, ayan, andun pa rin ang bisyo. Walang nababago. Sino ba nagpapasya doon?
Pinakialaman ka ba ng Diyos? Hindi. Pero yung karangalan ng Diyos, palagay mo, na itataas natin? Hindi. Sabi ng iba, pare-parehas lang naman eh. Born again o hindi born again eh. Bakit? Sa patotoo mo. Ang nakakatakot dito, yung mahal mo sa buhay, walang makita. Eh pare-parehas lang naman eh. Hindi mo masabi ngayon, hindi, may impyerno. Pupunta po kayo sa impyerno pag wala kayo kay Kristo. Bakit? Pag pumunta ba kay Kristo? O iba naman. Ba't ako pupunta kay Kristo? Ba't ako magbo-born again? Eh pare-pares lang naman tayo. Ano ang pinagkaiba? Kung ano ginagawa namin, ginagawa mo rin eh. Tumataya ka ng ganito. Umiinom ka ng ganito. Ginagawa mo ang ganito. Ano ang pagkakaiba? Hello? Mahirap. Kasi nga, iba-iba tayong mga tao. Iba-ibang pananaw natin. Pero pwede tayo magkaisa sa pamagitan ng Holy Spirit. Yan ang nakasuot sa Bible. Mayroong mga pangangaral na ganito. Romans chapter 8, verse 9 to 11. Ito, tingnan nyo, mabuti. Kaya napakahalaga na tayo po ay mangarap para sa ating pamilya. Hindi lang sa ating sarili. May anak ka, nasaan ang anak mo? Sabi nga ni Jesus Christ, nung siya ay natumba, nadala niya yung krus, umiiyak ang mga nanay, mga ginang, mga nanay. Huwag ako ang tangisan nyo, ang tangisan nyo yung mga anak. Saan mapupunta ang inyong anak? Ang hirap humubog sa espiritual na buhay kapag ang bata po ay malaki na. Kaya po yung mga bata, kung maaari, dalhin natin, kahit makulit, dalhin natin sa kapilya. Maturuan sila ng daan ng kaligtasan. Bata pa lang sila, sapagkat ngayon po sa panahong ito, pagdating na mayroong edad na ang mga kabataan, ang hirap ng dalhin sa Panginoon. Na nagpapasya na sa kanilang buhay. Napakahirap. Bagamat walang imposible sa Diyos. Kaya nga po magpatuloy po tayo sa Panginoon. Ito po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 9. Ang sabi po dito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Sapagkat ang namumuhay ayon sa laman ay hindi po yan sa Diyos, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Kristo, hindi siya kay Kristo. Kaya nga kung Holy Spirit, hindi ka na born again, hindi ka tumanggap ng Holy Spirit, ano tinanggap mo? At kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka kay Kristo. Eh, paano nga mapatunayan nga ako may Espiritu ng Diyos? Nakukumbi ka ba? Nahihipo ka ba? Nakakausap ka ba ng Holy Spirit? Pag wala kang patotoong ganun, bumalik ka sa nagturo sa iyo. Baka hindi yan naituro. Hello? Napakahalaga na ngayon, 2025, makinig tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po malapit nang dumating ang Panginoon. Ulitin ko nga po sa inyo. Sabi ko nga po sa sarili ko, bala ko nang tawagan si Pastor Jello eh. Kasi ang hirap nga eh, di ba? Nandun ako sa banig ng karamdaman. Pero lagi ako nakipag-usap sa Diyos. Pero hindi eh. Sarili ko lang sumagot sa akin eh. Sinagot ko sarili ko, paano ko ito nahihuli yung sermon? Napadala ako sa aking karamdaman? Ganun ba yun? So hindi ko sinasabi yung mapakalala naman ng karamdaman ko. Hindi naman po. Actually, kailangan lang yung tagapahinga. Di ba? Pahinga. Sa pagkain naman, hindi tayo makakain ng gusto eh. Ngayon ko na-appreciate yung prutas. Nakakain ako ngayon ng isang mansanas. Buti na lang may pambili ng mansanas. Dati ayoko ng mansanas eh. Ngayon na-appreciate ko. Hindi ako makakain eh. Maayos eh. Ubas yan. Bili kagad ako ng anak ko ng ubas. Okay. Paano kung wala pambili? Tip ko po sa inyo mga kapatid, may mga magulang kayo.
lalo kami edad na. Hindi mahalaga sa amin ang pagkain. Opo. Kahit bilhin niyo ako ng masarap na pagkain, hindi ko rin makakain yan. Di ba? Mamimili din ako ng gusto ko. Ganyan po ang mga matatanda na. Kaya sana lingapin nyo. Maaari, hilingin nyo, Nay, ano ba gusto mo? Gusto ko na. Kaya ng nanay ko, bibili ng malalaking tilapia. Ayaw niya yung maliliit, malaking tilapia, dalawang malaki. Lalagyan namin, sasabawan ko yon, lulutuin ko. Tapos, nung iyahin ko sa kanya, isang kutsara lang, dalawang kutsara lang, sabi niya, ibaba mo lang sa mga bata yan. Wala na. Nagbibili siya ng hipon, ayaw niya ng hipon na maliit, gusto niya para sugpo. Lulutuin ko yon. Iyahin ko sa nanay ko. Pag nakadalawang kutsara, tsaka konting kanin, ibigay mo na sa mga bata yan. Wala na. Ang kaligayahan na lang ng mga magulang ngayon, makita kayo. At higit sa lahat, siguro yung pinakamahalaga na maitutulong mo at maibibigay mo sa nanay mo si Jesus Christ. Yung pagmamahal ni Jesus Christ. Alam niyo, ang nanay ko, every time na magkikita kami sa paghapon, na gabi, Ray, pag-pray mo nga ako, gusto ko nang mamatay. Total, malaki na kayo, lahat na kayong mga anak. Opo, kasi ako nakapag-alaga sa nanay ko. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Sige, Nay, pag-pray kita. Okay naman ako sa kanya. Sige, pag-pray kita. Hindi ko pinag-pray siya na mamatay na siya. Sabi ko, Nay, kahit pag-pray kita, hindi ako Diyos. Pero pag-pray kita, kung ano kalooban ng Diyos. After 2 years pa na inalagaan ko siya bago siya namatay. Ayan, katuwang ko po, Sister Elmi. Kahit ang tatay ko ay malayo sa akin, at least naging bahagi rin pa ako ng paglingap sa kanya. Kaya isang napakalaking alaala para sa akin, yun po, katagumpayan yon na makapaglingkod ako sa aking mga mahal sa buhay. Bakit po? Kasi sa dami ng pinangaralan ko, sa dami ng pinuntahan kong bahay, pamilya. Di ba? Hello? Kahit sa huling sandali ng buhay ng ating mga magulang, pangarapin nyo, year 2025, lagi kayong mangarap. Huwag nyo ilalayo ang inyong mga mahal sa buhay. Paalala ko lang po sa inyo. Kaya nga tayo ay templo ng Espiritu Santo. 1 Corinto chapter 3 verse 16. Di ba nyo alam na naninirahan sa inyo ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Dito, nananahan ang Holy Spirit. Ngayon kung nananahan dito ang Holy Spirit, ano ang mangyayari sa atin? Meron tayong kasama. Araw-araw na ginawa ng Diyos, kasama mo siya. Amen? Kasama natin siya. Kaya nga doon sa awit 139, sinabi ni Haring David, saan ba ako pupunta? Saan ba ako makakatago ba ako sa iyong espiritu? Kahit saan ako pumunta, nandoon ka. Hello? Lalo na ngayon, si Haring David noon pinupuspos sila ng Holy Spirit. Totoo lang, pinapatnubayan siya ng Holy Spirit. Kahit siya ay dumadalas ng maraming problema. Binabantaan ang kanyang buhay. Kaya yung awit 23, kaya nga, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya masasabi mo, ano man ang katatayo mo sa buhay, hindi ka matatakot dahil siya ang iyong Panginoon. Dahil kasama natin siya. Pero kung hindi ganon, lagi kang takot, lagi kang nag-aalala, wala lang pamasahe, takot na. Hindi ko po sinasabi, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot. Pero kung ikaw ay nakakulong sa takot, pag-aalala, iba po yan. Yan po ay laban sa pananampalataya. Kaya tayo po ay may espiritu, templo tayo ng espiritu, at ang sabi nga ng 2 Corinto chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Jesus Christ is ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Bagong pagkatao sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ano na bago sa atin? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ko nga sa pastor, bagong paligo eh. Pero ngayon, parang bagong amoy aircon eh.
Ano na bago sa atin? O lumala pa tayo ngayon, nagtatago tayo ng kasalanan sa ating buhay? Hello? Dapat tayo transparent ngayon. Dapat tayo ay yung buhay natin nababasa na. Kinapupulutan na ng ating kapwa. Kumbaga sa balon tayo ay kinukuha na ng malinis sa tubig na naiinom. O hanggang ngayon ay questionable pa. Kasama ka doon sa listahan ng mga taong, ano ba ito? Didisiplinahin ba natin to o hindi? Alam po ba nyo, ako po marami akong tinitignan. Marami akong nakikita. At talaga yun sa aking puso. Nakakita ko ng taong sa dami ng problema dumating sa kanyang buhay, narito pa rin siya at naglilingkod. Amen. Diyos lang nakakaalam. Ayoko magtaas ng tao, pero mga kapatid, ang dami kong nakita talaga. Konting kibot lang, iniwanan na ako. Pero hindi po ako mahalaga kahit anong mangyari. Ang mahalaga, kaya sabi ko nga po sa inyo, paano kung mawala na ako dito, di ba? Ang mangyayari, may tatayo uli dito, di ba? So, ano gagawin natin? Isa lang din, makinig sa Kanya. Ilang naman. Napakahalaga po sa amin ang pakikinig. At napakahalaga rin po sa amin ang mga bawat bahagi ng gawain. Kaya nga para sa akin, ito pong ginagawa natin, pagsampananambahan, yung Christmas party, fellowship, ano man nung ginagawa natin, ito man ay evangelism, ano man, napakahalaga po yan para sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi dyan natin nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Hindi siya nalulugod kahit magbigay ng milyon dito. Ano gagawin natin ng milyon dito? Actually, kung naalala ko nga po, ay si Nana Siling, di ba si Nana Siling, minsan nawala po siya for 2 months. Natagpuan siya na talagang wala ng mata, wala ng makita. Kinuha siya ng kanyang kamag-anak sa Matimbo. Tapos nang malaman namin, pinuntahan namin. Alam po ba nyo, ay kinukwento ko po ito kasi para pag naalala ko po yun, sabi ko, Lord, sana magawa uli namin. Opo. Ang ginawa natin noon ay dinala natin sa Santos Clinic, sa hospital. So, kinuha natin ang PhilHealth, inayos natin ang papeles niya, tapos meron tinatawag doon yung medical clearance, di ba? So, inila natin yung medical clearance dito sa likod ng palengke ng Malolos. So, sinasamahan natin siya. So, yung financial, maraming nagbibigay dito. So, hanggang sa na-opera, 2 opera ang kanyang mata. At yung isang mata niya, na sabi nga doon, yung mata niya isang mata ay, sabi ng doktor, hindi ko na ito masasabi na siya ay pag ito inopera natin, makakita pa siya. Sabi niya, critical na ang kalalagayan ng kanyang mata. Sige po, sabi ko, Dok, bahala na si Lord. So ako po ay kasama doon at pinaopera po natin. Alam nyo, sa himala, parehas ng mata nakakita. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi naalala ko yung Samaritano, yung merong isang lalaking nag-ano sa Jericho, di ba? Yung siya po ay papunta Jericho na siya ay inanuhan ng mga tulisan, di ba? Yung mga tinambangan siya, di ba? Yung tinanong siya ni Jesus Christ ng mga Pariseo, sino ang aking kapwa-tao? Di ba? Meron ikang, di ba, binugbog, di ba? Yung sugatan. Tapos yung isang Samaritano, yung mga pare, yung mga sasadote, nilagpasan, di ba? Naalala niyo yun? Okay? Kaya nga kung mga kapatid, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, dapat tayo ay marami nang natulungan. Kahit hindi po born again, dapat natulungan natin. Meron tayong puso na tumutulong. Alam po ba niyo, pag ginawa natin yan, ang dami pong magpupuri sa Diyos. At tandaan niyo, lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, hindi yan babalik ng walang bunga. Pero kung tayo po ay tinatakal natin ang ginagawa natin, nagbigay na ako. Diba? Kumisan ganun po. Pero kung ikaw nagsishare, parang yan po ay hindi po matutuyuan ng blessing. Kaya nga po, kaya nga pinapangaral ko, Lord,
magagawa ko po ba yun? Sana meron sumunod sa mga bagay na ginawa namin nung una. Yan po, na merong bulag na kaya natin for, hindi lang yan po for 1 month, kundi for 6 months. Alagaan mo sila, sasamahan mo sila. Kaya ba natin yon? Mga kapatid, kaya nga sa inyo po, ngayong Christmas, madali, di ba? Madaling magbigay kasi marami tayong matatanggap. Nandiyan 13-month pay, di ba? Pero tandaan nyo, billing ko sa inyo, pagdating ng 2025, sana sa bawat araw na ginawa ng Diyos, makakita kayo nangangailangan. Huwag kayong maging maramot. Maging bukas tayo sa pagtulong. Hindi lang pera. Kasi po, yan po ang kailangan natin ngayon. Kasi po, ang mundo ngayon ay talagang totally ay bat-bat na ng kasalanan, ng problema. Marami na po nadidepress, marami na nagpapakamatay. Maraming may pera, pinag-usapan nga namin minsan mag-iina, merong ganito, nagtatrabaho na, pero ito pa, gusto pang, di ba? Nakatapos na ng pag-aaral, pero, di mo, nakatapos na ng pag-aaral, may trabaho na, pero parang gusto pa niyang, di ba? Nga, kasi magpakamatay, marami pa siyang hinahanap, bakit ganon? Bakit ganon? Di ba? Dahil lang kailangan nila si Kristo. Amen? Kaya nga sa Paskong ito, maraming masaya lang dahil may pera eh. Dahil nandiyan may inuman eh. Dahil merong samahan eh. Pero yung tunay na kaligayahan kay Kristo, wala eh. Di ba? Okay? Sana tayo po ay masaya. Masaya tayo. Masaya tayo dahil tayo ligtas na at wag tayo maging kampante na yung mahal natin sa buhay, kasama pa natin forever. Hindi po yan forever. Kasi kaya nga po ako ay nagkakaganito, kasi nga po isang karanasan ko, ulitin ko, may lumapit sa akin tao, dahil ito'y magagabi na o pauwi na ako, nagmamadali ako, sabi ko sa Sunday magkita tayo, hindi na siya nabutan ng Sunday, namatay na. Hindi ko siya nasira ng salita ng Diyos. Dito sa puso ko yan, hindi ko yan nakakalimutan. At hiningi ko yan tawad sa Panginoon. Amen? May mga taong lalapit sa iyo tapos hindi mo maikwento kung ano kinukwento mo. Matuto tayo magkaroon ng discernment. Baka yung tao na yon malulungkot na mamaya, papakamatay pala. So, kaya nga po yung doon sa produkto na nakuha ni Sister Elmy, sino nakakaalam sa inyo kung ito'y may 1,000 o 1,000 box, meron siyang 1,000 trucks na ilagay doon. Maaari yung bumili dito. Kaya nga bibili yun dahil nga katulad ko, naghahanap ng makakatulong. Di ba? Yung maiinom na may herbal, di ba? Pero may word of God pa. Amen? Sino magsasabi sa inyo na yun na hindi makapagliligtas? Sino makapagsasabi sa inyo na hindi yun makakatulong? Mana pa. Nakakatuwa siya dahil lang lahat ng effort ginagawa niya kahit sa business. Sinasamahan niya ng Word of God. Tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Sa Episode chapter 2, verse 10, tayo po ay bagong nilalang na. Pero, tandaan po nyo, itinalaga ka ng Diyos ngayon, hindi lang para maligtas. Sabi dito sa Episode chapter 2, verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos o nilikha tayo ng Diyos. At sa pagpapagisa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inanda niya noong una pa man upang gawin natin. Itinalaga na tayo ng Diyos mula nang tayo ma-born again, mula nang tayo kumilala sa Panginoon, mula nang tayo tumanggap sa Panginoon, nang tinalaga tayo sa paggawa ng kabutihan. Ano ba yung kabutihan?
Ang kabutihan, mga kapatid, ay makapag-akay ka ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, sa paanan paraan. Hindi lang sa salita, sa iyong gawa, sa pag-iisip. Huwag mong hadlangan ang mga tao, sabi nga ng Biblia, ng iyong ginagawa para sila ay makaligtas. Kaya gawin po natin lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ulitin ko po, hindi natin nahawak ang panahon. Ang masasabi ko lang po sa inyo, pag New Year na, ano bang buhay ang tatakbuhin natin year 2025? Katulad din po ng 2024 na inisip po, ako, dapat akin, ako muna. Puro ako. Wala na si Kristo. Dahil si Kristo na parito, hindi para maging ako. Inalay niya nga ang kanyang sarili para sa atin. Kaya mga kapatid, ito po ang pagkakataon. Hindi ko po siya sabi kayo gumawa ng New Year's resolution. Ang bilin ko lang sa inyo, evaluate natin, pag-aralan natin, bulay-bulayin natin ang buhay natin. Tayo ba'y nakakaisa ng gawain ng Panginoon? Meron man tao tayong nasabihan na? Meron ba tayong naipanalangin? Ipinalangin mo ba ang iyong pastor? Ipinalangin ba ang iyong mga leaders? Ipinalangin ba ang iyong church? Ipinalangin ba ang iyong bayan? Ipinalangin ba ang iyong bansa? Kapatid, buksan natin ang ating mundo, ang ating mata. Makita natin ang mundo. Ano po ang pinaghahandaan ng mundo ngayon? Puro giyera. Paano kayo pahintulot ang Panginoon? Isa tayo. Pahintulutan ng ganitong pangyayari. Itong Pasko po na to, na marami ngayon nagpapasko sa relocation. Doon po sa evacuation center, sorry po. Yung sa Canlaon, sa Mayon, marami pa po ang mga tao, yung nabaha, sa Mindanao, marami mga kapatiran, wala sa bahay nila. Magkapasko sa bahay, hindi po sa bahay nila. Hindi ko po sinasabing mabuti tayo at tayo may uwi ang pambahay. Hindi po. Kahit tayo naroon doon sa evacuation center, masasabi ko lang sa inyo, ipanatag mo ang buhay mo, ipanatag mo ang puso mo, dahil si Kristo ay kasama mo. Pero kahit nasa kapatagan ka, nasa ligtas kang lugar, kung wala naman si Kristo sa iyo, hindi ka naman ligtas, spiritually, say ng Pasko mo. Kaya yun po ang kinalulungkot ko. Pero natutuwa po ako dahil nakakatuwa pag Pasko kasi lahat ng mabait. Hello? Lahat ng tao na pagbigay. Sana all. Sana lahat ng araw, ganun po tayo. At yun ang pinapangarap ko. Kaya Lord, sabi ko, ang dami kong gustong matulungan, ang gusto kong magawa. Pero hindi po ako Diyos. Natutuhan ko po rin po sa sarili ko kung ano ipagawa lang sa akin ng Panginoon, yun ang gagawin ko. Pero kung mayroong pagkakataon, na may mga taong lumalapit na sa atin at nilapit na sa atin, nakikita natin na kailangan niya ang tulong. Baka kailangan ng kapatiran ng isang, yung sapatos mo na pinagpalitan. Baka mayroong mga tao, mga kapatid na wala pala siyang pangginaw. Ibig mo siya, ang dami po lang jacket sa bahay. Di ba niyo naalala ang ginamit ng Panginoon? Yung walang pagkain, bigyan niya ng pagkain. Yung walang damit, bigyan niya ng damit. Di ba? Hindi ko sinasabing magbigay kayo ng bago. Maganda nga sana kung bago. Hallelujah. Kaya pag naalala ko po yung mga bagay na nakaraan po, ano ba kung gumastos tayo ng malaki? Actually, gumastos tayo ng malaki. Meron tayo tinulungan isang tao, 60,000 nanggaling sa kapilyang ito. Meron tayo tinulungan 25,000 galing sa kapilyang ito. Marami tayong tinulungan, yung iba hindi man maatin dito. Sabihin ko lang sa inyo. Pero binabalik sa atin ng Panginoon. Madali sa Panginoon ang financial at material na bagay.
Kaya lang nagiging maramot sa atin ng Diyos dahil tinuturuan tayo. 2025, tandaan mo, kasama mo ang Diyos, huwag kang matakot. Ano man yung pagkapasyan mo, isuko mo sa Panginoon. At kung sa buhay mo, ipailalim mo. Kasama mo ang Holy Spirit, hindi ka kukontrolin yan. Ang hinahanap niya, ipailalim ka sa Kanya. Mag-submit ka sa Kanya. Kung ikaw ay kabataan, alalahanin mo lagi, meron Diyos sa buhay kasama mo. Nakakatakot. Dahil ang kaisipan ng mga kabataan ngayon, marami na po ang humuhubog, marami na po ang humahatak. Marami na ang nagiging maruming kaisipan sa kabataan, kaya lumalaki naman ang problema ng ating bansa. Marami na naman nabubuntis ng 16 years old, 14 years old. Napakaraming problema ng ating bansa kung titignan po natin. Kaya lang, madalas, alam ko po yan, dumaan ako sa pagkabata, ang iniisip ng mga kabataan, puro sarap. Ano ba ang bago? Hindi ko pa ito naranasan. Buti na lang ay merong ganito. Dahil nung nakakilala ako sa Panginoon, ako po ay may asawa na. Pero nung ako'y binata pa, nung ako'y kabataan, walang kontrol. Bagamat ako'y laging laman ng simbahan. Pero hindi ko makontrol ang gusto ng laman ko. Lagi kong tanong, ano ang lasa ng sigarilyo? Ano ang lasa ng alak? Ano ang mararamdaman ko pag ganito? Ginawa kong ganito. Ano kaya ang mangyayari? Ang kagandahan ngayon, meron tayong Holy Spirit. Kaya mga kabataan, isa lang ang bilin ko sa inyo. Magbasa kayo ng Bible lagi. At lagi kayo manalangin. Huwag niyo sabihin kaya niyo yan. Dahil sa mga manggulang, gayon din po. Para kayo maging matatag at makatagal po tayo sa mga bagay na ito sa mundong ito. Magbasa tayo at manalangin lagi. Magtiwala tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Habang ikaw nakatayo ngayon, kung ikaw po ay may pangarap ngayon na gusto mong magkaroon ng lubos-lubos na pagpapala ng Panginoon, isipin mo lang, kasama mo siya. Sa bawat saglit ng iyong buhay, ano man ang iyong ginagawa, saan ka man naroon. Sabi nga ni Haring David, awit 139, kahit padilimin ng gabi, ito ay maliwanag pa rin sa iyo. Kahit magkubli ako ng mga bagay sa iyo, kahit gawin ito sa kailaliman ng lupa, kita mo pa rin ito. Hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Kaya kapatid, kung sino ka ngayon, isipin mo lang kung ito'y nakakatulong para sa gawain ng Panginoon o hindi. Kung hindi po, mag-isip-isip po tayo. Kung gusto mo pagpalain ka, maging pagpapala ka sa iyong pamilya, ng lubos-lubos, makinig ka sa tinuturo ng Banal na Espiritu. Okay lang na magkamali. Inaalaw dyan ng God. Dahil sa kabila ng pagkakamali, dyan ka matututo, makakakita ng maraming bagay na mabuti. Kaya isubo natin ang ating sarili sa Panginoon. Sa oras ito, tayo po ay manalangin. Abang Manal, maraming salamat po. Salamat po, Diyos, sapagkat hindi man po ito yung last Sunday, pero ito ang huling linggo. Pasok kami sa huling linggo ng 2024. Dalayan ko po, Ama, na ano po ang kalang narinig ngayon, Lord, buhay mo sa kanilang mga puso. Maging sa lahat na nakikinig ang mensaheng ito, Diyos. Lord, dalayan ko po buhay mo sa kanilang mga puso ang katotohanan na iyong salita. Na ang tunay na Pasko at ang unang Pasko ay pasimula kung kailan ikaw ay sumaan
nakasama namin, gumagabay sa amin, at ang katibayan nito ay dahil sa aming pagsampalataya at pagtanggap sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya o Diyos, ang dalangin ko po, Ama, tulungan mo po kami na magawa po namin kung ano po ang nararapat. Lord, tulungan mo po kami na makasunod sa iyong kalooban. Ang iyong mga salita, O Diyos, ay maukit sa aming mga puso. Year 2025, hindi lang po ito, Panginoon, ay basta binasa namin, kundi yung sinabi mong bulayin namin, maging pagkain namin ito, O Diyos. Lord, tulungan mo ang iyong mga anak, palakasin mo ang iyong mga anak, lalo po sa panahon ito, O Diyos, na napakaraming dapat naming harapin, O God. Pero Lord, ang totoo po, hindi naman dapat kami matakot o mabagabag. Kaya lang, O Diyos, kung ang aming sarili lamang aming iisipin, paano po ang iba? Kaya, O Lord, tulungan mo ang bawat isa na kaya po kailangan namin mag-ingat, kaya kailangan namin gawin ito, ang mga bagay nito ay para sa iba. Lalo po sa aming mga mahal sa buhay na nais namin makakilala sa iyo. Lord, yung nakita sa amin, narinig sa amin, ito ang maging katibayan sa kanilang totoo, yung Kristo Jesus na ipinanganak sa subsaba ng panahon ng unang Pasko. At hindi lamang po sa mga material at pinansyal na bagay, Lord, kami maging maligaya. Kundi, Panginoon, maligaya kami dahil naunawaan namin ngayon ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang Pasko namin ay si Kristo. Kaya, O Diyos, bigyan mo ng lakas ang loob ang bawat isa. Hindi lang po itong araw ng Kapaskuhan, kundi maging sa pagpasok ng 2025, kaya po namin ipagtanggol, kaya po namin i-share, maging sa mga mahal namin sa buhay, na ang kailangan ng bawat tao si Jesus Christ upang maligtas. Gamitin mo lang po, Panginoon, ang aming kakayanan. Lord, sa mga estudyante, Lord, dalayan ko po, lahat sila ay makatapos, makapag-aral, lahat habang sila nag-aaral, kung sila may makatapos, Lord, makapagtrabaho, Lord, maggamit mo sila upang ang iyong salita ay maipahayag. Maging sa eskwelahan man, O God, Lord. Sa mga magulang, gayon din po, na nagpapaaral at nangangailangan, lalo ngayon, maraming pressure na kailangan, ano po ang ihahanda sa araw ng Pasko, Lord. Dalayan ko po, Ama, na masiyahan po kami kung ano po nasa amin. Bagkus, O Diyos, kami po humarap sa katotohanan, lalo po ngayon, O Diyos, na kami iligtas na at ng tunay na kapayapaan namin at kaligayahan na hindi lang sa pagkain, hindi sa mga bagong damit, at sa mga nakikita namin ngayon. At hindi kami mainggit, O Diyos, sa mga taong namamasasa sa mundong ito. Bagkus, O Diyos, kahabagan namin ang mga taong hindi pa kumikilala sa iyo. Ama, maraming salamat po. Salamat po. At dalayan ko po ang church na ito, O God. Lord, hindi lang po ito ang maging kami doon sa Matimbo, maging sa Tabang, maging sa Pulilan, ang Galilean Christian Family. Patuloy mo kami patnubayan, O God. At kung ano po ang iyong layunin at kalooban sa amin, ito po ang mangyari. Ang dalayan ko lang po, O Diyos, huwag mo kaming ilayo sa iyong harapan. Pagpalain mo po kami lahat. Maraming salamat, Ama. Purihin ka po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you.